Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at pagbati po mula sa Door of Faith Church Abu Dhabi sa pangunguna po ni Pastor Nervin. At bago po tayo magsimula, awitan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Lord. Wala kaming ibang ninanasa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kung hindi magkulang, Panginoon, yung hindi kami magkulang, Panginoon. Hallelujah. Sa kapangyarihan ninyo, O Diyos. Salamat po, Lord. Hallelujah. Sa inyong banal na Espiritu Santo, Lord. Siyang inyong ipinagkaloob, Panginoon, sa mga tumanggap sa inyo at sumampalataya sa inyo, Lord. Hallelujah. Sa pag-aaral namin ito, Panginoon, ay hinihiling namin, Lord, yung inyong pagsama at pangungusap sa bawat isa, Panginoon, na makakarinig ng pag-aaral namin na ito, Lord. Kayo yung magsalita, O Diyos, at gamitin nyo lamang po akong kasangkapan, Panginoon, Lord, kung ano yung nais ninyong iparating, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, bilang pagpapalakas sa aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Wala kaming ibang itinataas, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoong Hesukristo, ang may-ari ng aming kaligtasan. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa 2 Peter chapter 2 verse 21 po, basahin ko po. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. Kaya tinatanggap natin ang aral na ito mula sa Diyos at sa pamamagitan ng mga ginagamit ng Diyos. Amen. Kaya sa mga nakatanggap na po ng salita ng Diyos, tayo po ay aware na sa ating pananampalataya. Amen. At nalaman na po natin kung ano yung kakahinatnan ng ating buhay. Kung hindi tayo magpapatuloy at magsusumikap na lumakad patungo sa
paglago ng ating espiritual. Amen? Kaya mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay, kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen? Kaya itinuturo po sa atin ng ating mga pastor na kailangan sa atin pong pananampalataya, tayo ay malalim or established na tayo dapat sa salita ng Panginoon bago tayo manalangin ng mas makapamunga. Amen? Kundi dapat tayo ay nagmumula sa ating sarili na mas maging matibay muna tayo sa salita ng Diyos bago natin maipanalangin na magbunga tayo. Amen? Kaya tinatanggap natin ang aral na ito mula sa Diyos at sa pamamagitan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi naman po sa 2 Peter chapter 2 verse 20, ang mga taong nakakilala na kay Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Amen po. Ulitin ko po, ang mga taong nakakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Amen? Alam na po natin yung kahihinatnan natin. Amen? Aware na tayo sa kaparusahan, sa kapahamakan na nag-iintay sa atin, na matapos natin na malaman yung katotohanan, tapos bumalik pa tayo sa dati nating pamumuhay. Amen? Natukso pa rin tayo sa mundong ito, nadala pa rin tayo ng mga bagay na mga temporal na hindi makapagdudulot ng paglago sa atin, hindi makapagdudulot ng mabuti sa ating kalagayang espiritual. Ay mas masahol pa sa hayop ang magiging kalagayan natin. Amen? Ang mas masaklap pa, magiging kaaway tayo muli ng Panginoon. Kasi mula nung tayo ay sumampalataya na sa ating Diyos, dati tayong mga kaaway, patay tayo sa harapan ng Panginoon, mga marurumi, makasalanan. Ngunit sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Pero hindi po dito nagtatapos. Amen? Hindi po nagtatapos na tinanggap lang natin ang Panginoon, kundi nagpapatuloy tayo sa paghakbang sa mabuting balita. Nagsusumikap po tayo na palagi na lumakad sa kabutihan dahil doon po tayo tinawag bilang mga hinirang na mga anak ng Diyos. Amen? Hindi nagtatapos sa pagtalikod sa kasalanan ang mga tumanggap na kay Kristo, kundi patuloy na pagsisisi. Amen? Pag nakatanggap na po tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, tama po, victorious na po tayo pagkatapos nun. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng mga mabibigat na pagsubok, kundi mas nagiging prone pa tayo. Amen? Mas tumitibay pa yung paglaban natin. Mas nagiging malakas yung impact, yung bato sa atin ng pagsubok. Amen? Kaya patuloy na pagsisisi at patuloy na pagsisikap na maging karapat-dapat na tinawag ng Diyos. Patuloy na pagsisikap. Amen po, hindi po nangangahulugan na tayo ay tinawag na ng Panginoon, tayo ay ganap na. Amen? Hindi po invalid na nakakaranas tayo ng pagsubok at nanghihina, pero dapat nagpatuloy tayo nagsisikap na maging karapat-dapat na tinawag ng Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 12 hanggang 14, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito at hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan
Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen? Hindi sa nakamtan na natin yung mga bagay na ito. Hindi rin sa tayo ay ganap na, ngunit sinisikap natin na mas makamtan ang gantimpala sa pamamagitan ng patuloy na paglakad sa Ebanghelyo, patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Kung meron man po tayong magiging basehan ng ating buhay, amen, kung meron man tayong magiging basehan ng ating pong buhay, walang iba kundi yung nasa Biblia na po, na kompleto na po sa Biblia kung ano yung dapat natin na ikilos bilang isang anak ng Diyos. Amen. Hindi lang po sa school matututunan, kundi yung kabuuan na asal na karapat dapat angkop at katanggap-tanggap sa Panginoon ay makikita lamang rin po talaga sa Biblia. Kaya sabi po dito, lantad sa paningin natin yung mga bagay na kaakit-akit. Amen po. Lantad sa paningin natin yung mga bagay na kaakit-akit, yung mga bagay na natutokso tayong gawin. Kaya hindi natin ini-invalidate yung mga bagay na nararanasan natin. Dahil nga nakikipaglaban tayo para sa ating espiritual, laban sa ating sarili, at laban sa pakana ng dyablo. Amen. Kung kung hindi ka na nakikipaglaban sa espiritual, ibig sabihin napakalakas mo na. Amen. Kaya patuloy tayo na humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Amen. Dahil alam ng Diyos kung ano yung sukat ng ating pananampalataya. Pero kung tayo patuloy na magtitiwala sa ating Diyos, yung katagumpayan ay ipinamana na sa atin. Kaya ang mensahe po ng ating Panginoon ay yung makipaglaban po tayo. Amen. Yung magpatatag tayo sa salita ng Diyos. Amen. Dahil desisyon ng tao yung muling pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Amen po. Dahil yung halimbawa, ito po, desisyon ng tao yung muling pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Amen po. Nararanasan natin yung panghihina ng katawan. Nararanasan natin yung napapagod tayo sa trabaho. Amen. Sa lahat ng bagay, sa mga pagsubok, napapagod tayo dahil tayo ay tao lang. Amen. Pero kung ikaw ay tatalikod, matapos mo na maranasan yung kagandahang loob natin, matapos mong maranasan yung kagandahang loob ng Diyos sa'yo, matapos na i-redeem ka ulit ng Panginoon, amen, binigyan ka ng bagong buhay, kinalimutan mo lahat yun, at dahil lang sa kadahilanan na nanghina lang yung physical na katawan mo, nagkasakit ka lang, amen, yun na yung magiging dahilan ng pagtalikod natin sa Panginoon. Tayo na po yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen. Dahil kung meron man pinakamapalad dito po sa lupa, dito sa mundo, ay yung mga tao na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi yung maintenance po natin, yung supply natin, unlimited. Yung salita ng Diyos, hindi nauubos. Hindi katulad ng pagkain na pagtapos nating kumain after 6 hours or less than 5 hours, gutom na naman tayo. Amen? Kaya palagi sa usapang espiritual, kaya palagi dapat tayo na nagpupuno, bawat isa po sa atin, kasama po ako, na palagi tayo dapat nagpupuno sa pagkaing espiritual. Pero yung salita ng Diyos ay hindi nauubos. Amen? Kaya sabi po dito sa Efeso chapter 6 verse 12, yan nga, nakikipaglaban tayo sa hukbong espiritual ng kasamaan. Kaya hindi natin dapat minamaliit yung mga pagsubok. Amen. Halimbawa, may kapatid tayo na nanghihina, pagtatawanan natin kasi iniisip natin ang hina kasi niyan eh. Amen. Hindi po magandang pakinggan sa isang kapatid na tinitingnan natin siya, minamaliit natin yung kanyang pananampalataya o yung kanyang pinagdadaanan. Kaya bilang kapatid,
kailangan umasta tayo na kapatid at tulungan natin siya sa pananalangin. Amen. Kaya, amen. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Amen po. Sa halip, pinasagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos at ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa atin na siyang magpapaunawa ng kalooban ng Panginoon at magpapapatatag sa atin. Sumasa atin ang salita ng Diyos magmula nang tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Kaya ano po yung mga pwede nating alalahanin. Amen. Para hindi tayo panghinaan. Pinasagana na sa atin yung kagandahang loob ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu Santo na siyang tatak ng pagkahirang niya sa atin. Amen. At sumasa atin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya, amen. Minsan napapaisip tayo na pag may mga pagkakataon na sobrang hinang-hina na tayo, parang lubog na lubog ka na, may mga pagkakataon na hindi ka na nakakapanalangin, hindi ka na nakakapagpuri, nanghihina na tayo, no? Kasi hindi tayo puno ng salita ng Diyos at hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos. Amen. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Magpatuloy ka. Amen. Sabi po, 1 Thessalonica chapter 2 verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao. Amen. Kaya, bakit ka susuko? Amen. Bakit ka susuko? Bakit ka tatalikod? Amen. Sa pananampalataya mo, kung alam mo sa sarili mo na ang nagbigay sa iyo ng pananampalataya mo, nagpaunawa sa iyo ng ebanghelyo, ay mismong tinanggap mo mula sa Diyos, hindi lamang sa tao. Amen. Gumamit ang Diyos ng kanyang mga lingkod para marinig natin ang ebanghelyo, para makatanggap tayo ng kaligtasan. Pero naniniwala tayo na nagmula ito mismo sa Diyos. Kaya bawat isa sa atin may mga kanya-kanya tayong mga naranasan sa ating Panginoon. At meron tayong mga kanya-kanyang mga tinatayuan na testimony. Kaya palagi nating ialalahanin sa ating sarili yun na bago ka manghina, bago ka sumuko, bago ka panghinaan sa mga bagay na, sa mga maliliit o malalaking bagay man, palagi nating isaisip yung kagandahang loob na ipinakita sa atin ng Panginoon. Mula nung tayo ay hindi pa nananampalataya, mula nung tayo ay laman pa ng mundo, mula nung tayo ay kaaway pa ng Diyos. Amen. Hindi tayo mga karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Tapos bigla tayong tinawag na mga lingkod. Napakalaking bagay po nun. Amen. Napaka-imposible po sa atin nung tayo wala pang pananampalataya na napakadumi ng ating pamumuhay. Amen. Mga laman tayo sa inuman, laman tayo sa mga bar. Amen. Kilala tayo na mga nangangalunya. Amen. Pero nung nagpakilala sa atin ng Panginoon, amen, nung nagpakilala sa atin ng Panginoon, hallelujah, pinakita niya sa atin na kahit na tayo ay makasalanan, ay may nakalaan na pagpapatawad para sa mga tao na handang tanggapin si Kristo bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang kaligtasan ay para po sa lahat. Amen. Kaligtasan ay para sa lahat ng mga handang isuko yung kanyang sarili para sa ating Diyos. Kaya, amen, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao. Amen. Kasi kung tayo ay nagpapatuloy lang dahil sa tao, kung tayo ay nagpapatuloy lang dahil sinabi ng pastor, dahil ang ating kaibigan ay Christian din,
hindi talaga natin nakikilala. Hindi tayo nagkaroon ng personal na relationship sa ating Diyos. Amen? Dahil bago ang lahat, bago pa tayo magkaroon ng, bago pumapangalawa na lang yung ating pamilya sa Panginoon. Pumapangalawa na lang yung pastor. Dapat palaging nauuna ang ating Diyos. Amen? Kaya, hindi natin ito, ang salita ng Diyos ay hindi natin tinanggap bilang salita lang ng tao, kundi bilang nagmumula sa Diyos. Kundi, amen, tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Amen. Kung sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, kung sinasabi natin na tayo ay mga lingkod na ng Panginoon, ito ay nakikita na sa buhay natin. Amen. Nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ba ng hindi ka na nagkakamali? Hindi po. Mas magiging matibay na ebidensya po kung tayo ay mapagkumbaba. Amen. Kung bit-bit natin, kung bihis-bihis natin ang bunga ng Espiritu. Amen. Yung palagi tayong mapagkumbaba sa lahat. Yung palagi nating pinagpapauna yung iba. Amen. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon sa ganong kaisipan, sa ganong karakter. Dahil kung meron man po tayong dapat na tularan na bagay bilang isang Kristiyano, bilang isang nakakilala na sa ating Panginoon, ay yung buhay mismo ni Kristo nang siya ay bumaba po dito sa lupa, nang ipakita niya sa atin kung paano maglingkod sa tao. Amen? Mahirap pong maglingkod sa tao kung hindi talaga natin nakilala o naranasan yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay, kung hindi po talaga tayo na born again. Kaya ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Kaya magpatuloy po tayo sa Panginoon, ang bawat isa po sa atin na magkakahiwalay man po tayo ng lugar, magkakaiba man po tayo ng lugar, iisa po tayong pamilya ng Diyos at nagkakaisa sa iisang layunin, sa iisang espiritu. Amen. Kaya, amen po. Tayo po ay mananalangin at magpapasalamat po sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Dakilain ang inyong banal na pangalan. Pinupuri namin kayo at sinasamba, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, sa pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah. Kung gaano kayo kadakila, Panginoon, at gaano kami, Panginoon, Lord, kapalad, Panginoon, bilang inyong pinili, bilang inyong hinirang, Panginoon, bilang inyong pinili, Panginoon, na makaunawa ng inyong lihim na plano, Panginoon, sa mga handa, Lord, na papasukin ka sa buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, hallelujah, dahil taglay namin ang inyong espiritu. Hallelujah, hindi ninyo kami iniwan kahit kailanman, Panginoon. Hallelujah, maraming dahilan, Panginoon. Hallelujah, para kami hindi mahalin, Panginoon. Ngunit pinagpaunan ninyo, Panginoon, Lord, ang inyong pag-ibig sa amin nung kayo, Lord, mismo, Panginoon, ay, hallelujah, namatay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para putulin yung sumpa ng kapahamakan, yung sumpa ng kasalanan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, kami yung tunay na mapalad, Lord, hallelujah, mga tagapagmana ninyo, Panginoon, mga tinuring ninyong anak, Panginoon. Salamat po, patuloy kayo mag-manifest sa amin, Panginoon, at patuloy ninyo kaming hubugin, Panginoon, ayon sa inyong wangis, Panginoon, Lord, hallelujah. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na palaging magampanan, Panginoon, kung ano yung tungkulin, Lord, na inyong inaatang sa amin. Palakasin ninyo kami palagi sa espiritual, Lord, hallelujah. Magpaalala kayo palagi sa amin ng inyong mga salita, Lord, dahil tunay po, Panginoon, kami walang may pagmamalaki sa inyo, O Diyos, at nalalaman ninyo, Panginoon, yung aming puso at kaisipan. Kaya, Lord, kami humihingi, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Hallelujah. At heavenly wisdom, Panginoon, kung paano namin mapaglalabanan, Lord, ang mga bagay dito sa mundo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kung paano namin mapaglalabanan, Panginoon, ang hallelujah, pakanan ng dyablo, hallelujah, para sa kapakanan ng aming kaluluwa, Panginoon.
Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Patuloy kayo, Lord, na kumilos sa inyong mga lingkod. Hallelujah. Sa inyong mga ginagamit, sa mga pastor, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga kapatid, sa mga bawat iglesia, Panginoon, mga Door of Faith Church, Panginoon, Lord, na inyong mga binuksan ng mga gawain sa mga lugar, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ninyo, Panginoon, Lord, na pagpalain, Panginoon. Hallelujah. Anumang mga pangangailangan ng iglesia, Lord, ay kayo yung tumugon, Panginoon. Hallelujah. At ang pagsama ng inyong Espiritu sa bawat iglesia, Panginoon, na inyong isinimulan, Panginoon, Lord, ay maranasan, Panginoon, ng mga nakikinig, Panginoon. At patuloy ninyo kami, Lord. Hallelujah. 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 Tulungan, O Diyos, na palaging maunawaan, mas makilala ka, Panginoon. Hallelujah. At maranasan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang presensya ninyo, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito po yung aming dalangin ng may pasasalamat, pagpupuri at pagtaas sa inyong dakilang pangalan, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. God bless po.